Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. $80. $600. $40. Afraid not. More? More? $100. More. $150. More. $250. More. Shut the fridge. More. £300. Double it. $600. What? Why? That's a very good question. $600. Yeah. An inhaler. $100. Yeah, you're pretty close. A bit more. $120. 250 to 350. For an inhaler? Yes. Man. So if you're poor, you're dead. Katulad ng narinig mo, ang US ang isa sa mga lugar sa mundo na may pinakamahal na healthcare. Kaya karamihan sa kanila ay ginagawa ang lahat na hindi magkasakit sapagkat kung ang mga ito ay walang naitabing pera ay talagang mamumulubi sila. Kung hindi naman nila maiwasan na magpunta sa ospital, sigurado ako na iniisip nila na magbabayad na rin naman sila ay doon na sila magpapakonsulta o magbubuk ng appointment sa mga doktor na talagang may pakialam sa kalusugan nila. Isa sa mga eksperto na pinagkakatiwalaan ng mga Amerikano ay si Alexander Varona Baldonado. Ito ay born and raised sa Pilipinas. Ayon sa ulat, sa murang edad ay alam na nito na gusto niyang maging doktor. Kaya nang siya ay makagraduate ng high school, ang kanyang mga magulang ay hindi nag-atubiling ipadala siya sa kolehiyo. Sa kanyang katalinuhan ay nagawa niyang makapasok sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Noong 1982 ay hindi lamang siya nakagraduate pero isa siya sa mga taong nakatapos ng may honor. Simula nang makuha niya ang kanyang lisensya ay naglingkod si Baldonado bilang isang family doctor. Kung ikaw ay madalas na pumunta sa ospital o clinic, alam mo na kahit saang bansa pa yan, mapa Pilipinas o Amerika, halos lahat ng mga doktor ay minamadali ang kanilang mga appointments na tila meron silang goal o quota na kailangang maabot. Yan ang isa sa rason kung bakit ang mga tao ay mas pinipili si Baldonado bilang kanilang doktor. Ito ay naiulat na pinapakinggan ang lahat ng kanilang saloobin, hinaing at sinasagot nito ng maayos ang kanilang mga katanungan. Ang pag-uugali ni Baldonado na yan ang naging dahilan kung bakit nagpabalik-balik ang kanyang mga pasyente at nagkaroon rin siya ng magandang relasyon sa mga ito. Ayon sa ulat, bukod sa pagiging mamamayan ng Pilipinas, ang doktor ay isa na ring Canadian citizen. Kung kailan at saan siya nanatili sa bansang yun ay hindi klaro. Pero ang malinaw, sa galing at kabaitan niya ay makikita mo na kilala din si Baldonado sa Filipino community sa Canada. Mapapansin mo sa mga litratong ito na madalas siyang imbitahan ng mga Pinoy sa iba't ibang events. Sa video na ito ay madalas ding ipakita ng doktor ang kanyang hilig sa pagkanta. Sa kanyang professional profile ay nakita ko na nagtungo si Baldonado sa USA. Gamit ang pera niyang naipon mula sa pagiging doktor sa Canada at Pilipinas, ay itinayo nito sa New York ang sarili niyang clinic na tinawag niyang Wellness Medical of Corona PC. Dala ang mga natutunan niya sa ilang dekada ay ipinagmalaki ni Baldonado na siya ay eksperto at kayang-kayang tulungan ang mga pasyenteng merong orthostatic hypotension, transient ischemic attack, acute coronary syndrome at dysgraphia. Bagamat siya ay maituturing ng bihasa sa panggagamot, ay hindi rin ito tumigil sa pag-aaral sapagkat gusto niyang sumabay sa mga nagsusuputang bagong teknolohiya. Hindi lamang sa kanyang klinik o opisina nagtatapos ang pagtulong niya sa mga tao, sapagkat kilala din si Baldonado sa Filipino community sa New York dahil isa ito sa mga taong matatakbuhan mo kung ikaw ay merong problema. Hindi rin ito nahihiya na maging parte ng mga proyekto kung alam nitong kinakailangan ng mga tao ang kanyang tulong. Bukod sa mga ginagawa niyang local initiatives, pagiging partner ng ilang mga organisasyon, kung siya ay merong libreng oras ay tinuturuan din niya ang mga medical students.
mga taong kumukuha ng residency at ibang mga doktor sapagkat naniniwala siya na ang simpleng pagbabahagi niya ng kanyang experience kahit papaano ay mababago nito ang buhay ng isang tao. Bukod sa kanyang abalang buhay bilang doktor, si Baldonado ay nagsusulat din tungkol sa kanyang sarili at clinic. Sa article na ito ay sinabi niya na ang kanyang pag-aalaga sa kanyang mga pasyente ay hindi niya ibinabase sa kulay, edad o kahit gender preference. Ibinahagi niya na malapit siya sa mga taong parte ng LGBTQIA+ dahil alam niya ang pagsubok na pinagdadaanan ng mga ito. Inamin niya rin na siya ay parte ng nasabing komunidad. Sinabi nito na kahit anong mangyari ay hindi magbabago ang pagiging passionate niya sa pagbibigay sa mga ito ng safe at welcoming environment lalo na sa mga pasyente niya sa New York, Queens at Bronx. Bukod sa pagiging maalaga at katalinuhan, naging madiskarte din si Baldonado pagdating sa kanyang negosyo. Upang mas marami pang mga tao ang mag-book ng appointment sa kanya ay sumali ito sa milyon-milyong mga doktor na nagpa-participate sa Federal Health Insurance ng USA na tinatawag na Medicare. Para sa mga hindi pamilyar, yan ay programa sa Amerika para sa mga taong may edad na 65 pataas o yung tinatawag na mga senior citizens. Ito ay tumutulong at nagbibigay ng mas mababang presyo sa matatanda kung sila ay nauospital, nangangailangan ng medical insurance, mga gamot, simple mga consultations at kahit mga laboratory test. Simula nang gawin niya yan ay mas lalo pang dumami ang kanyang mga pasyente na naging dahilan kung bakit nagawa niyang makapagbigay ng tulong sa mga taong hikahos sa Pilipinas. Ang tagumpay ng kanyang clinic ang naging dahilan din kung bakit mas pinili niyang manatili sa New York. Pero noong 2024, ang respetadong doktor ay binatikos naman ng Filipino-American Press Club of New York dahil sa hindi nito pagiging professional. Ayon sa ulat na ito, noong nakaraang taon, si Baldonado ay hinarast ang journalist na si Dave Levanes na correspondent ng GMA na nakabase sa New York. Nang basahin ko ang article na isinulat ng reporter, ay napagtanto ko na kaya pala galit na galit ang doktor ay sa kadahilanan na inexpose ni Dave ang kahihiyan at mga di umanong iligal na ginagawa ni Baldonado sa Amerika. Pero sa halip na makipag-usap ng maayos o kaya sagutin ang kumakalat na aligasyon, si Baldonado ay ikinalat ang litrato ng pamilya ni Levanes para maharas ng kanyang mga kaibigan o ibang mga tao sa social media. Ang ginawa niyang yan ay hindi nagustuhan ng FAPCNY sapagkat para sa kanila, ang mga iniulat ni Levanes ay hindi nito inimbento sapagkat ang mga impormasyon ay makikita mismo sa website at court documents mula sa FBI at Department of Justice ng Estados Unidos. Kung matagal na kitang subscriber o viewer, alam mo na ginagulugod ko ang internet, makita ko lamang ang mga court documents para malaman natin kung ano ba talaga ang punot dulo ng lahat. Kung bago ka sa channel na ito, welcome, ako si Lani, ang nag-iisang admin ng channel na ito. Ang mga susunod kong sasabihin ay mula sa napakaraming mga court documents na nakikita mo sa screen. Salamat sa mga TCS members, nagbibigay ng super thanks at sa inyo na walang sawang nanonood dahil sa inyong suporta ay nagagawa kong ma-access ang mga dokumento kahit may bayad pa. Pagpalain pa sana kayo para maipagpatuloy ko pa ang ginagawa ko. Pagkalipas ng ilang oras na pagbabasa ko sa mga court documents, ay napagtanto ko na kaya pala galit na galit si Baldonado sa reporter ay sa kadahilanan na pag nalaman ng mga tao o publiko ang kanyang mga ginawa, ay sobrang kahihiyan ang kanyang mararamdaman. Lumalabas pala na ang tagumpay na ipinapakita nito ay hindi niya nakuha sa legal na paraan. Ito ay sinampahan ng patong-patong na mga kaso tulad ng 1 count of conspiracy to commit healthcare fraud, 6 counts of healthcare fraud, 2 counts of conspiracy to defraud the United States, at 1 count of soliciting healthcare kickbacks. Dahil sa kanyang panuloko ay milyong-milyong dolyar ang nawala sa gobyerno ng USA. Base sa investigasyon, ang clinic nito sa New York ang naging sentro ng kanyang scam at hindi lamang siya nag-iisa. At para maintindihan mo ang lahat ay bumalik tayo sa topic ng Medicare na kung matatandaan mo ay sinabi ko na programa para sa matatanda. Sa kadahilanan na insurance din yan, kapag tapos na si Baldonado sa appointment sa isa sa kanyang mga pasyente, ay kikita lamang ito kung isasabit niya ang mga dokumento sa Medicare. Ayon sa mga otoridad, ang kasabot nito sa panloloko ay 3 mga laboratories sa state ng New Jersey.
Ang plano ng mga itong manloko ay kanilang sinimula noong taong 2018. Bagamat ang ilan sa pineke nila mga dokumento na isinampi nila sa Medicare ay denied, ay hindi ang mga ito tumigil. Nang ang buong mundo ay hindi magkaintindihan sa kanilang gagawin para hindi mahawa sa kumakalat na virus, sina Baldonado at kanyang mga kasabwat ay naisip naman na gamitin ang kaguluhan para sa pansarili nilang kapakanan. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Nang idineklara ni Trump na maglalaan ang gobyerno ng Estados Unidos ng $50 billion para labanan ng pandemya, ay kuminang ang mga mata ni Baldonado at kanyang mga kasabwat. Gamit ang katalinuhan at walang katapusang kasakiman, ang doktor at mga kasabwat niya ay sinimulan ang kanilang plano sa pagkuha ng listahan ng lahat ng matatandang pasyente na Medicare beneficiary sa isang retirement community. Hindi naman sila nahirapan sapagkat nakakita sila ng tao na gagawin ang lahat sa tamang halaga. Nang makuha na nila ang listahan ay mabilis na kumilos si Baldonado at wala itong tigil na nag-order ng mga COVID testing. At para mas malaki ang kanilang kita, kahit hindi naman kailangan ng mga pasyente ng cancer genetic test, ay in-order din ito ni Baldonado. At para maipakita na lehitimo talaga ang mga lab test na in-order nito, ang mga laboratories na kanyang kasabwat ay mag-iimbento at iibahin ang impormasyon ng mga pasyente sa mga requisition forms para makumbinsi ang Medicare na ang referral at lab test ay medically necessary o kailangan talaga ng mga ito. Ayon sa mga detectives, sa galing ng mga itong mangdoktor ng dokumento, ang Medicare ay binayaran si Baldonado at 3 laboratories ng tumataginting na mahigit kumulang na $24 million. Base sa investigasyon, kapalit ng pandodoktor nito ng mga dokumento, noong una ay binabayaran si Baldonado ng mga ito ng cash. Pero kalaunan ay ginaya na rin nito ang estilo ng 3 laboratories at niloko na rin niya ang Medicare. Nagsubmit siya ng mga dokumento para ipakita na nagkaroon siya ng appointment o consultation sa mga matatanda, kahit hindi naman yun nangyari. Sa korte ay napatunayan na ni isa sa mga pasyente ay hindi nga siya kilala. Sa loob ng ilang taon, ang mga ito ay maligaya sapagkat nakakakuha sila ng limpak-limpak na pera mula sa gobyerno. Pero ang hindi nila alam, kahit naghahagulo na ang mga tao kung paano sila makaka-adjust sa new normal, ang FBI ay wala namang tigil na ginagampanan ang kanilang tungkulin. Noong May 24, 2021, si Baldonado ay excited na tapusin ang kanyang trabaho sa klinik sapagkat nakaplano na ang lahat ng kanyang gagawin sa weekends. Pero hindi na niya magagawa ang mga yun sapagkat inaresto siya ng mga otoridad. Noong June 2021, ang abogado ni Baldonado ay matagumpay na nakumbinsi ang judge na payagan itong makapagpiyansa kapalit ng halagang $200,000. Pero sa kadahilanan na ito ay permanent resident o green card holder, ang judge ay naniniwala na ito ay flight risk. Ibig sabihin, may kakayahan si Baldonado na magtago o takasan ng mga otoridad sa US. Kaya bagamat ine-enjoy nito ang kanyang pansamantalang kalayaan, ay inanunsyo ng judge na ang estado ni Baldonado ay tinatawag na conditional release. Kailangan niyang laging kontakin ang kanyang supervising officer. Bawal siyang gumawa ng bagong krimen, dapat niyang daluhan ang mga hearings at kailangan niyang magpakita ng maayos na pag-uugali. 4 na buwan pagkatapos mabunyag ang iligal niyang mga gawain ay sinuspindi din ang lisensya ni Baldonado para hindi na siya makapanggamot sa state ng New York. Habang naghihintay ng paglilitis, ay ginawa niya ang lahat para linisin ang kanyang pangalan, sa punto na nagsulat pa ito ng mga articles tungkol sa kanyang sarili. Kung babasahin mo ang 4 na mga articles na yan, ay lagi niyang sinasabi na wala siyang ibang gusto kundi tulungan at mapabuti ang kalagayan ng kanyang mga pasyente. Pero ayon sa prosecutor, ibang-iba ang ugali nito sa personal kumpara sa mga sinasabi niya sa kanyang mga blogs. Noong June 2024, mula sa conditional release, ay iniutos ng judge na ang doktor ay dapat ididine sa loob ng bahay nito sa New York o yung tinatawag na house arrest. Ayon sa court record ay napatunayan na nalabag nito ang mga tuntunin sa conditional release na ibinigay dati ng hukom tulad ng hindi nito pakikipag-usap sa kanyang pre-trial officer. Hindi rin to sinusunod ang itinakdang curfew at ang huli ay nagpatotoo ang mga otoridad na masama ang ugaling ipinakita sa kanila ng doktor.
Nilabanan ng abogado ni Baldonado ang mga paratang na yan. Ngunit ang judge ay pumanig sa prosecutor. Iniutos ng hukom na para makasigurado na mananatili talaga ito sa loob ng kanyang bahay ay kailangan itong magsuot ng ankle monitor. Sa laki ng iskandalo na kinasasangkutan ni Baldonado ay inabangan siya ng mga reporters sa labas ng korte at isa sa kanila ay si Don Tagala. Sa kadahilanan na ayaw nitong makuna ng video, ang doktor ay tinawag si Tagala na gagang bakla. Look at me, okay? Don't be a salesman. Gagang bakla. Picture them. These people to GMA, ABC there, don't worry. Hey, look what they're doing. These are the kind of people that you are. You do not talk. Let's go. Yeah, let's go. Ngayong buwan lamang ay nangyari ang matagal nang hinihintay na trial. Ito ay nagsimula noong February 4 at natapos ng February 10. Sa dami ng ebidensya laban sa kanya, ang lahat ng jurors ay nagkasundo na si Baldonado ay guilty sa 10 counts of healthcare fraud na may parusang 1 dekada bawat kaso. Ibig sabihin, kahit makumbinsi pa ng kanyang abogado ang judge na babaan ang parusa sa kanya, ang 69 na taong gulang ay makukulong pa rin ng ilang dekada. Nakalagay din sa court document na pagkatapos niyang mahatulan ay kukunin ng gobyerno ng US ang lahat ng kanyang assets sa New York bilang kabayaran sa kanyang mga ninakaw. Walang kasiguraduhan kung matatapos niya ang kanyang sentensya pero kung siya ay buhay pa, si Baldonado ay maaaring ma-deport pabalik ng Pilipinas. At dahil na rin sa pagbabago tungkol sa mass deportation policy ni Trump ngayon, maaari naman na hindi niya pagdusahan ang sentensya. Sa halip ay kaagad siyang madedeport pabalik ng Pilipinas. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.